sa loob ng 83 araw dahil hindi siya mabitawan ng pamilya niya. Itong si Wichi ay nabuhay sa loob ng katawan niya na wala na. Ikukwento ko sa inyo kung bakit nagkaganito ang kinasapitan niya. Sa maliit na pamayanan ng mga mangingisda, itinatag ang nuclear power plant ng Tokai. Ang kumpanyang ito ay pinatatakbo ng Japan Nuclear Fuel Conversion Company o ang JECO. Ang kumpanya ay itinayo taong 1979. Sa Tokai nagsimula ang nuklear na reaktor na ginagamit naman ng mga siyentipiko na nag-aaral at nagsasaliksik tungkol sa mga epekto at maaaring maging gamit ng nuklear mula sa Tokai na sa kanila ay dinadala. 10 taon na dire-diretso ang kanilang operasyon, wala naman na naging aberya hanggang sa ang kumpanya ay may baguhin sa pamamaraan nila. Ayon sa investigasyon na imbis na sa loob ng isang selyadong makina, hahaluin ng mga delikado na kemikal upang sila ay makatipid at mapadali ang trabaho ng planta, ay nilipat nila sa drama ang paghahalo ng mga tauhan nila sa kemikal. Ito ay upang madaling matapos ang produksyon at makarami sila at makatipid na rin sa panahon. Inatasan ng kumpanya na baliwalain mismo ng mga tauhan nila ang mga kaparaanan na dapat ay mahigpit nila na sinusundan, lalo na at ang aktibong radyasyon ang kemikal na kanilang hinahawakan. Umaga ng ika-30 ng Setyembre ng taong 1999, sa mismong loob ng planta, ang mga tauhan nila na si Hasashi Wichi, Masato Shinohara ay naghahalo ng kemikal sa drum. Katulad na lang ng araw-araw ay ginagawa nila. Ngunit iba ang araw na ito dahil iniutos sa kanila na imbis na 2 o 3 kilo ng kemikal ang paghahalo-haluin nila, dapat ay 16 na kilo sa isang salangan ang dapat na matapos nila. Kaya naman ang mga tauhan ay tumalima sa iniutos sa kanila. Habang naghahalo itong si Wichi at Shinohara, 4 na metro lamang ang layo sa kanila ng manager nila. Ito ay nakaupo sa kanyang lamesita, binabantayan at pinanunood ang ginagawa ng 2 tauhan niya. Walang kung ano-ano, bigla na lang may matinding kulay asul na nakabubulag na liwanag ang tila ba sumabog sa buong silid na kanilang kinaroroonan. Matapos nito agad na nagsuka at nawalan ng ulirat ang 3 magkakasama. Ang liwanag na ito ay kanila palang tinatawag na ang Cherenkov radiation. Nagaganap ito sa oras na ang kargadong mga elektrikal na maliliit na bagay na enerhiya na siya namang mas mabilis pa sa sinag ng liwanag ay naglalakbay. Sa madaling salita, epekto po ito ng uranium na siya namang sinundan ng radyasyon na gamma. Lubha po itong mapanganib. Ito ay ang kinatatakutan ng mga tao na kasama ng armas na atomiko. Agad na sinakluluhan sila ng kanilang mga kasama na lahat na ay pawang nakasuot ng kanilang baluti at proteksyon sa kanilang buo na mga katawan. Agad na ang 3 ay dinala nila sa pinakamalapit na pagamutan. Doon agad sinukat ang sievert na kanilang natamo. Ang sievert po, mga katinagalog ko, ay ang sukat ng radyasyon na nakukuha isang nilalang. Isang halimbawa po dito ay nang maganap ang sakuna sa planta na ang nuklear sa Shinobu ay nakuha ng mga manggagawa doon na pumanaw 1 buwan matapos ang aksidente ay nasusukat na 6 na sievert. Samantalang ang mga nakaligtas na manggagawa ay umabot lamang sa 1 sievert ang nakuha sa kanilang katawan. Nang sukatin itong si Yokohawa, ang manager ng 2, ang naitalang sievert na kanyang nakuha ay umabot sa 3. Samantalang si Shinohara ay nakakuha ng 10 sievert. Ang nakuha naman itong si Uichi ay umabot sa 17 sievert. Dahil dito, hindi kaya ng lokal ng ospital ang kalagayan nitong si Uichi. Kaya kailangan na ito ay ilipat sa Tokyo University Hospital, kung saan mas marami ang kagamitan at mas maraming mga dalubhasa at kaparaanan ang maaari naman na makatulong sa kanyang napakalubha na kalagayan. Doon hinawakan siya ng doktor na si Mekawa. Ang doktor na ito ay ang pinakabihasa pagdating sa mga kaso na ganito.
Alam nito na ang nagaganap sa katawan ng tao sa oras na ito ay madarang sa matinding lason na radyasyon. Nang makita nito ang tao na nakasuot ng proteksyon o baluti, alam agad ng doktor na mataas ang level ng radyasyon ng pasyente na kanya naman nahahawakan. Dagdag ng doktor na hindi na siya mabibigla kung nag-aagaw buhay na ang pasyente bago pa ito ay makarating sa kanya. Ngunit mabilis na nagtaka ang doktor. Buhay na buhay at malakas ang pasyente na nasa kanyang harapan. Ayon pa sa ibang nurse na nakakasagot ito at nakakausap nila ng maayos. Napansin nito na ang balat ng pasyente ay medyo namumula, namamagarin ang mga kamay niya. Dagdag nito na ayon sa pasyente na nananakit ang mga kalamnan niya sa buong katawan at maging sa kanyang mga kamay. Ngunit ayon sa isa sa mga 4 na nurse na bukod sa parang nasa sunburn lamang ito, tila ba okay at maaari nga ito na mapagkamalan na pwede nang palabasin sa ospital. Ngunit hindi porket na nakikita ng mga mata ay lahat ay maayos na. Sa kaibuturan pala nitong si Witchy, nagsisimula na ang radyasyon na sirain ang katawang lupa niya. Napasok na ng radyasyon ang kanyang mga chromosomes. Mga katinagalog ko, ang mga chromosomes po ay ang mga nagsasabi sa ating mga cell na mga tao na magparami. Ito ay upang mapalitan ang luma at mga sirang cell na sa ating katawan. Ito ay upang tayo ay manatili na maayos at buhay. Kung padadaliin mga katinagalog ko, hindi lamang dumi at libag ang mayroon ka sa katawan. Ito ay ang mga lumang cell ng ating balat na pinapalitan ng bago upang dire-diretso na maprotektahan ito ang ating katawan laban sa banta sa buong mundo na ating ginagalawan. Kung nasira na ang ating mga chromosomes, wala nang magsasabi sa ating mga cell sa ating buong katawan na muli ay magparami. Magdudulot ito ng matinding komplikasyon at pagkabulok ng ating katawan. Kaya naman lumabas na ang unang simptomas sa katawan nitong si Witchy. Bumagsak ng tuluyan ang kanyang white blood cell na siya namang panlaban nating mga tao sa kahit na anong mga impeksyon. Kaya naman kahit pa sa simpleng sipon lamang ay maaaring kanya na ito na ikasawi. Upang mapigilan ito, agad na inilipat itong si Witchy sa isang selyado at malinis o sterilized na kwarto. Doon mananatili siya na mag-isa hanggang sa makaisip sila ng tamang pamamaraan upang maibalik sa dati ang panlaban ng kanyang katawan. Sinalin kay Witchy ang white blood cell ng kanyang kapatid. Aalamin nila kung ito ba ay tatanggapin ng kanyang katawan. Sa loob ng 10 araw na kanilang paghihintay, sa gulat ng lahat, umepekto ang kanilang kaparaanan. Ngunit kinabukasan sa balat naman ni Witchy, nagpakita ang epekto ng radyasyon. Ayon sa isa sa mga nurse na sa tuwing papalitan nila ng tape o suwero, ay sumasama na ang balat nito. Dahan-dahan mas maraming balat na ang sumasama sa mga gasa na nakabalot dito. Kalaunan hindi na nila siya maaaring gamitan ng tape dahil nga sumasama ang malaking bahagi ng balat niya sa tuwing ito ay papalitan nila. Araw-araw dumadalaw ang ama at ina nitong si Witchy. Sinasabi nito sa kanilang anak na huwag itong susuko at lumaban para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Kinakailangan balutin na ng gasa ang buong katawan nito. Dahil kung saan-saan na nalalaglag ang mga balat nito, iba na ang itsura ng pasyente nila ayon sa mga dalubhasa. Kaya naman napagpasyahan na ito ay ipakita mismo sa pamilya nito ang kanyang kalagayan na kinasasadlakan. Ito ay upang mas maigi nilang malaman at maintindihan at higit sa lahat matanggap na nila ang kaseryosohan ng lagay ng kanilang kaanak. Lumipas pa ang ilang mga araw. Pinasok ng tubig ang baga ng pasyente, kaya naman hirap na hirap ito sa paghinga. Ayon sa isa sa mga nurse, lagi nitong naririnig si Witchy na nagsasabing hindi na ito makatatagal pa. Nais na nito na umuwi. Minsan ay tinatawag din ito ang pangalan ng kanyang mahal na ina. Dagdag ng nurse na naiiyak sila sa tuwing nakikita nila ang kalagayan ng pasyenteng inaalagaan nila. Ngunit hindi lamang nila ito sa kanya ay ipinakikita. Trabaho nila na iligtas ang buhay niya at yaon ang gagawin nila para sa kanya. Kinailangan na tuluyan na siya ay lagyan ng tubo upang
tulungan siya na makahinga. Sumasagot na lamang ito sa mga magulang niya sa pamamagitan ng pagsenyas nito sa kanila. Laging sinasabi ng ina sa anak niya na magpakatatag ka at huwag kang bibitaw. Matapos ang isang linggo, sa bituka naman nakita ang nakalalasong epekto ng radyasyon. May parte sa kanyang bituka na nabubulok at nabutas. Dahil dito maaaring kumalat ang kanyang sariling dumi sa kanyang katawan na maaaring maging sanhi ng pagkalason sa dugo o ang tinatawag nila na ang sepsis. Umabot na rin sa 3 litro ang pagdudumi ni Uwichi araw-araw. Kaya naman mahigpit na binabantayan ng mga doktor ang level ng tubig niya sa katawan. Tumatagas na rin ang pulang likido nito mula sa bituka, kaya naman pula na rin ang dumi na inilalabas niya. Sa sobrang dami ng nauubos niyang pulang likido ay may mga araw na 10 litro ang kailangan na isalin sa katawan nito. Maging sa kanyang mata ay lumalabas na rin ang sarili niyang pulang likido. Inaabot ng kalahating araw ang mga nurse sa paglilinis ng kanyang pumuputok na mga sugat at mga natatanggal na mga balat. Malubhan na rin ang pagtutubig ng bahagi ng kanyang katawan. Tinangka itong takpan ng panibagong balat. Ngunit dahil nga walang kakayahan si Uwichi na pagalingin na ang sarili niya, ay hindi na kumakapit at nasisira muli ang bagong balat na inilalapat sa kanya. Gaano man karaming gamot ang ibinibigay ng doktor upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman, tila ba unti-unti ay hindi na rin ito tumatalab pa sa kanya. Ang tibok ni Uwichi ay umabot na sa 120 kada minuto. Katumbas po ito ng parang siya ay walang hinto sa pagtakbo, araw man o sa gabi. Nang madaan ang doktor sa gilid ng pasyente, natanaw nito na bigla na lamang huminto ang tibok ng puso ng kanyang pasyente. Kaya naman agad na ito ay kanyang itinakbo at ginawa niya ng CPR. Sa araw na iyon, 3 beses na huminto ang pagtibok ng puso ni Uwichi. 3 beses na ito ay kanilang pilit na isinasalba. Ayon sa doktor na si Maikawa, na alam niya sa sarili niya na hindi na dapat pang ipagpatuloy ang pagsasalba sa kawawang pasyente niya. Ngunit ayaw pa itong bitiwan ng sariling pamilya niya. Hanggang sa huli ayon sa kanyang ama at ina, huwag kang susuko anak ko para sa pamilya mo. Ngunit alam ng doktor na wala na silang magagawa pa. Kaya naman ng ika-18 ng Disyembre ng parehong taon, siya na mismo ang nagpatawag sa pamilya nitong si Uwichi. Ito ay ang sinabi niya sa kanila. Kailangan na nilang bitiwan ang mahal na anak nila. Ito ay dahil wala na silang magagawa pa, wala nang pag-asa pa ang kalagayan ng pasyente nila. Kaya naman sa susunod na huminto ang pagtibok ng puso nito, ay hindi na nila ito gagalawin pa. Sa unang pagkakataon sa loob ng halos 3 mga buwan, una nilang nakitang umiiyak ang kabiyak nitong si Uwichi. Inalis na nila ang benda sa mukha nito upang makita ito ng kanyang anak. Sa paglapit ng kaisa-isa nitong supling sa ama, sinabi nito na, "Papa, alam kong kayang-kaya mo pa. Huwag kang susuko." Gabi ng ika-21 ng Disyembre ng taong 1999, tuluyan na lumisan si Uwichi. Ayon sa doktor na si Maikawa, ang pangyayaring ito ay ang siyang nagmulat sa kanyang mata kung gaano kadelikado at nakakatakot ang imbento nating mga tao. Sa konting pagkakamali, tayo rin ang magbabayad nito. Mga katinagalog ko, kung kayo po ang nasa kalagayan ng kaanak nitong si Uwichi, kailan nyo po bibitawan ang mahal ninyo sa buhay? O talaga namang hanggang sa dulo ay lalaban kayo katulad ng ginawa ng kanyang mahal na pamilya? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.